Hindi nagtagal ay nakalabas na si Kenote sa danger zone at maayos nitong nalagpasan ang Ohireday hairpin. Kasabay ng pangyayaring iyon ay pinapanood ni Takahashi ang karera, at sinabi nito kay Kenta na sa tingin niya ay may malaking kahinaan ang driver ng 86 GT na hindi pa nalalantad. Hiningi ni Takahashi ang opinyon ni Kenta tungkol doon, subalit sinabi nito na kung kahinaan ang pag-uusapan ay hindi ito sigurado, sapagkat sa panunood umano ni Kenta kay Kenote ay naaalala nito ang dati at parang akrobatikong estilo ni Fujiwara. Napaisip si Kenta kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang boss, subalit sinabi niyo na pag-isipan na lang ni Kenta ng mabuti nang sa ganon ay matuto ito, dahil kung hindi umano ito gagaling ay hindi na ito ibabalik ni Takahashi sa factory. Tatlong lalaki naman ang nag-uusap-usap habang pinapanood din ang karera. Sinabi ng isang lalaki na matagal nang naglalaban-laban ang Godly 15 gamit ang napakabilis at mamahaling mga kotse, pero wala pa rin umanong nakatalo sa pinakamabilis na oras na ginawa sa demo runs hanggang noong nakaraang taon. Ayon naman sa isang lalaki, wala umanong sinabi ang MFGPR tungkol doon, pero baka kumuha umano ang MFG ng isang sobrang galing na driver na sanay sa karera sa totoong kalsada kaya nagawa niyong talunin ang oras na iyon. Dagdag pa nito na kakaiba ang kotse dahil classic na modelo iyon, manual transmission at may 5 gear lang, samantalang karamihan umano ng modernong kotse ngayon ay mas advanced na. Pinilit alalahanin ng lalaki kung ano nga ang model ng sasakyan ngunit hindi nito maalala na iyon ay ang RX-7. Kasunod ng pangyayaring iyon ay sinabi ng announcer na nagpapatuloy ang matinding pag-arangkada ng GT86, at talaga umanong namukod-tangi ang performance nito sa Sector 3. Ang pinaka-nagunguna naman na si Beckenbauer ay kasalukuyang dumadaan sa distrito ng Tonosawa Hot Springs, at para kina Tanaka ay masasabi nilang may 79% na tsansa na itong manalo sa unang karera ng season. Sinusundan pa rin si Beckenbauer ng nag-iisa sa ikalawang pwesto na si Ishigami, ngunit may agwat itong 13 segundo. Nagulat naman ang mga announcer nang mapansin ang grupong naglalaban para sa ikatlong pwesto, sapagkat matatag pa rin umanong kumakapit si Eva dahil hanggang ngayon ay hawak pa rin yun ang ikatlong pwesto. Para kay Kai, kakaiba umano si Eva ngayong season at pakiramdam nito ay nagmature na iyon, kaya napaisip si Tanaka kung ano kaya ang dahilan sa likod ng pagbabagong iyon. Lingid sa kaalaman ng dalawa na ang halik ng Angel number 7 ang nagsisilbing inspirasyon ni Eva sa mga oras na iyon. Hindi nagtagal, nakarating na sa Asahabasha Bridge ang grupong naglalaban para sa ikatlong pwesto. Ayon kay Tanaka, may dalawang ruta na pwedeng daanan doon, at karamihan umano sa mga driver ay pinipili ang kaliwang lane dahil mas maganda ang linya roon. Pero minsan, pinipili umano ng ibang driver ang kanan para subukang makakuha ng kalamangan. Dalawang kotse ang dumaan sa kaliwa habang si Akaba naman ay mas piniling dumaan sa kanan kaya pagkalampas sa tulay ay nagawa nitong maunahan si Sakamoto. Kasunod yun ay binigyang pansin ng commentator ang car number 6 at 3 na naglalaban para sa ikapitong pwesto. Mabilis namang humahabol ang GT86 at nakatutok sa dalawang sasakyan. Nasa loob si Kenote ng 4 na segundong agwat pero unti-unti pa ring lumalayo ang dalawa, kaya sinabi ni Tanaka na mukhang masyadong malaki ang diferensya sa lakas ng makina para makahabol pa si Kenote. Gayunpaman, hinangaan nila ang binata dahil sa pag-angat nito hanggang doon, gayong 2 litro lang naman ang makina ng sasakyan nito. Patuloy naman ang pagragasa ng tatlong sasakyan na naglalaban para sa ikatlong pwesto, hanggang sa kumilos na ang car number 2 at nagawa nitong tabihan ang nasa unahan niya na car number 9. Dahil doon ay mas tumindi pa ang karera, at lahat ng tatlong sasakyan na iyon ay tumatakbo sa bilis na lampas sa 300 km/h. Ngunit sinabi ni Tanaka na sa oras na makatawid ang mga iyon sa ilalim ng Seisho Bypass, halos aabot na ang mga iyon sa breaking point. Maya-maya pa ay nagkatabi-tabi na ang tatlong sasakyan, subalit nang makarating sa kurbada ay nagkamali si Eva matapos nitong malampasan iyon sa halip na lumiko. Mabilis na ibinaling pabalik ni Eva ang sasakyan, at naluluhan nitong pinanghihinayangan ang halik ng Angel number 7 dahil ngayon ay nasa likod na lang siya ni Otani na nasa ika-5 pwesto. Sa unahan naman, todo apak pa rin si Beckenbauer sa silinyador habang binabagtas ang home straight. Kasabay niyon ay sinasabi nito sa sarili na napaka-boring ng MFG, wala umano roon ang karapat-dapat sa kanyang buong atensyon, at walang kayang magtulak sa kanya para seryosohin ang laban. Mananalo raw siya sa natitirang mga karera ngayong taon, magbibigay ng maiikling makahulugang pahayag, at pagkatapos ay uuwi na siya sa Deutschland. Hindi nagtagal ay iwinagayway na ang checkered flag sa pagdaan ng nangungunang si Beckenbauer. Lubos niyang pinagharihan ang 80 kilometrong sprint race na iyon na parabang napakadali lang para sa kanya. Malaki ang agwat nito sa sumunod na sasakyan, at ang ipinakita umano nitong performance ay tila simula ng isang bagong panahon.
Pagkatapos yun ay lumipat naman ang announcer sa camera sa Kazumatsuri East, upang ipakita sa mga manunood na nauuna si Oishi na nasa car number 3, kay Yaganida na nasa car number 6. Sa likuran naman ng mga iyon ay may nagaganap na labanan para sa ika-9 na pwesto. Mahigpit na nakabuntot ang car number 8 sa GT86, at malaki umano ang kalamangan ng Porsche Carrera GTS pagdating sa pinakamataas na bilis nito. Hindi katagalan ay pumwesto si Taylor sa kanan, na parang ipinagyayabang o ipinapakita nito na mas malakas ang makina at top speed ng sasakyan niya kumpara sa GT86. Nang tuluyan ng mauna si Taylor ay dumaikit naman si Kenote sa likuran niya, at dahil sa mababang air resistance ay tila hinihila ang sasakyan ni Kenote papalapit sa sasakyan ni Taylor. Ngunit sandali lamang iyon dahil patuloy pang bumibilis ang car number 8, na para bang walang pakialam sa harang na hangin sa unahan nito. Pagkaraan ng overpass ay papalapit na ang dalawa sa breaking point, at dahil may malaki ng lamang ang car number 8 ay ito ang unang nagpreno. Huli namang nagpreno ang GT86 at agad nitong nabawasan ang agwat hanggang sa magpantay muli ang dalawang sasakyan. Marami ang humanga sa galing at katalinuhan ni Kenote sa pagdadrive, lalo na nang magawa nitong maunahan si Taylor sa bahaging kurbada. Dahil doon ay sinabi ni Taylor sa sarili na hindi nangyari iyon dahil mas mahina ang preno ng Porsche, kundi dahil nagkamali siya sa taktika. Na-overextend umano niya ang gulong niya sa huling pag-arangkada ng todo, pero kahit ganoon ay may natitira pa rin umano iyong kapit para sa isang huling laban sa preno. Napatanong din si Taylor sa kanyang sarili kung ano kaya ang mangyayari kung ang isang halimaw na tulad ni Kenote ay mabigyan ng kotse na talagang kayang makipagsabayan. Maaari umano nitong lubos na mabago ang balanse ng kapangyarihan sa MFG. Mula sa puntong iyon, hanggang sa matapos ang karera ay nanatili na ang mga driver sa posisyon nila. Pagkatapos ay iginawad sa mga ito ang parangal para sa kanilang pagkapanalo. Habang pinapalakpakan ng mga nasa entablado ay naluluha at nanginginig na sinasabi ni Ogata sa kanyang sarili na ang premyong pera para sa ika-9 na pwesto ay 8 milyong yen. Kahit ang kalahati lang umano nyo na 4 na milyong yen ay mas malaki pa kesa sa kinikita ng kanyang Ogata Automotive sa loob ng isang taon. Bigla namang napatanong si Kenote kay Ava kung bakit wala sa podium ang driver na unang nakatapos. Sinabi ni Ava na palaging nilalaktawan ni Beckenbauer ang ganoong seremonya, sapagkat iyon umano marahil ang paraan yun para ipakita na wala siyang pakialam. Kasunod yun ay ang paghalik naman ng mga napiling angel ni na Ishigami at Akaba. Kahit papano ay masaya si Ava dahil hindi napili ang crush niya na si Angel number 7. Maya-maya pa, lumapit si Taylor kay Kenote upang makipagkamay at sinabing siya ang driver ng car number 8. Binati nito ang ipinakitang husay ng binata, pero babawi umano ito kay Kenote sa susunod. Pagkaalis ni Taylor ay sunod na lumapit si Nozomi kay Kenote. Nagpakilala ito na driver ng car number 16, at ipinaalala na nagkita na sila noon sa isang restaurant. Bilang respeto umano nito sa galing ni Kenote ay yayakapin niya ito, pero ang totoo ay nagugwapuhan si Nozomi kay Kenote kaya nito iyon ginawa. Laking gulat naman ni Ren nang makita ang pagyakap na iyon ni Nozomi, at halos gustuhin nitong hilahin yun palayo kay Kenote. Hindi nagtagal ay inianunsyo muli ang pagkakasunod-sunod ng mga driver sa karera, at pagkatapos ay sinabi na ang susunod nilang karera, ang Round 2 ay ang Ashinoko GT sa Lake Ashinoko. Round 3 sa Peninsula Manazuru, Round 4 sa Seaside Double Lane, at ang final race ay sa Atami Ghost. Pagkatapos ng seremonya ay ikinarga na sa truck ang ibang mga sasakyan na ginamit sa karera, bagay na ikinamangha ni Ogata sapagkat ang 86 GT nila ay mamaneho lang niya pauwi. Ngunit bago pa man sila umalis ay nilapitan sila ni Ava para yayaing magdiwang at libre daw nito ang lahat ng pagkain at inumin. Dahil doon ay masayang sinabi ni Ogata na sasama siya kaya humingi agad ito ng paumanhin kay Kenote, at nakiusap na ang binata na umano ang magmaneho ng kotse pauwi dahil gusto lang niyang mag-inom. Pumayag naman si Kenote sa pakiusap ni Ogata lalo na at hindi naman siya umiinom ng alak.